Bumaba na si Tendo at nagtataka si Naruto kung nasaan sila at nasaan ang mga kalaban. Dumating si Shima at tinanong ni Fukusako na kung bakit hindi niya sinamon sila sa Konoha, kaya sumagot si Shima na ito ang Konoha at hindi sila makapaniwala na nasira ito. Ligtas si Tsunade at nagulat din sa mga nangyari at hindi niya mapapatawad si Pain. Nagulat ang Anbo dahil nawala ang marka ni Tsunade sa noo nito at ginamit na ni Tsunade ang Mitotic Regeneration Jutsu at binigay niya ang lahat ng chakra nito kay Katsuyo at para maprotektahan niya ang lahat sa atake ni Pain. Ininform ng katabi ni Sakura na may Byakugan na nakikita niya si Naruto at lumapit na si Tendo kay Naruto. Bumangon na ang iba pang Pain bukod kay Sharado ngunit binuhay ulit ito ni Jigoku daw gamit ang jutsu niya. Pinalipad na ulit nila si Chiku Shadow papuntang Konoha at sinamon niya na ang lahat ng Pain malapit kina Naruto. Biglang lumapit si Tsunade kina Pain at balak kalabanan ng mag-isa ang mga ito. Biglang umatake si Sharado kay Tsunade ngunit mabilis lamang na pinabagsak ito ni Naruto. Pinapa-atras na ni Naruto si Tsunade at sila na ang bahala. Tinanong ni Sakura sa kasama niya kung anong nangyayari kaya ininform ng lalaki na pinabagsak ni Naruto ng mabilis ang isang Pain. Nag-formation na ang 6 na Pain dahil mamaya pababalik ang kapangyarihan ni Tendo at inutos ni Naruto kay Gamekichi na dalhin si Tsunade sa ligtas na lugar at inutos ni Naruto kay Tsunade na ipaalam sa lahat na siya na ang bahala dito at walang tutulong na kahit sino dahil mahihirapan siya na kalabanan ito kung paprotektahan niya ang iba. Binigay ni Tsunade si Katsuyo kay Naruto dahil magiging kapaki-pakinabang ito sa kanya at may impormasyon ito tungkol kay Pain. Kinuha ito ni Fukusako at inutos kay Katsuyo na magtago sa damit ni Naruto. Tinanong ni Naruto na nase-sense na niya ang chakra ng lahat dahil na-master na niya ang nature energy kaya tinanong nito kung nasa misyon ba si Kakashi ngunit hindi makasagot si Tsunade ngunit alam na ni Naruto kung anong nangyari kay Kakashi kaya umalis na si Gamekichi. Nagsummon na si Chiku Shadow at inatake si Naruto. Nakarating na si Gamekichi kina Sakura at nagiging iba na ang kulay ng balat ni Tsunade. Napigilan ni Naruto ang Choro kaya binato niya ito sa taas at patuloy na nagsummon si Chiku Shadow at gumamit ng frog song sina Fukusako at Shima kaya napigilan ito at sumugod si Naruto. Gumamit ng clone si Naruto at gumamit ng 2 giant Rasengan at sumugod na rin sina Gamabunta, Gamaken at Gamahero. Sumugod na si Naruto at ang sumugod sa Pain ay si Gakido kaya ininform ni Katsuyo na ang ninjutsu ay hindi tumatalab dito dahil inaabsorb niya ito lahat. Gumamit ng frog kumite si Naruto at kahit nalinlang niya ang mata nito ay nakaiwas pa din at napigilan ang sipa ni Naruto. Ininform ni Katsuyo na ang mata nila ay magkaugnay kaya ang pag-atake sa kanilang blind spot ay walang kwenta hanggat nakikita siya ng ibang Pain at ipapakita ni Naruto ang atake na hindi nila nakikita. Binugbog ni Gamabunta ang aso at binugbog ni Gamaken at Gamahero ang 2 toro. Parehas si Naruto at Gakido na sumuntok ngunit nakaiwas sila at iyon ang akala ni Gakido dahil nasuntok siya ni Naruto. Natalo ni Gamabunta, Gamaken at Gamahero ang mga summonang ni Chiku Shadow. Inihayag ni Fukusako na ang Frog Kumite ay gumagamit ng nature energy sa paligid nito at ang enerhiya na iyon ay naging parte sa katawan ni Naruto nung inatake niya si Pain. Tatapusin agad ni Naruto ang laban at gumamit ng clone at napagtanto ni Tendo na naging sage na si Naruto kaparehas ng Jutsu na na-master ng master niya na si Jiraiya kaya nagulat si Naruto na master niya rin ito. Ininform ni Tendo na natuto rin siya ng Jutsu mula kay Jiraiya at dati niya itong master at sila ay magkapatid na disipulo. Gumamit na si Naruto ng Rasen Shuriken at binato kina Pain. Umiwas ang mga Pain at lumaki ang Rasen Shuriken kaya si Ninjendo ay nabiktima nito. Gumamit ng summonang si Chiku Shadow ngunit nakaiwas si Naruto. Nagtataka si Shikamaru kung anong nangyayari kaya sumagot si Katsuyo na dumating na si Naruto at nakikipaglaban ng mag-isa kay Pain kaya balak sana ni Shikamaru na tumulong ngunit hindi ito makalakad ng ayos. Ininform ni Katsuyo na manatili si Shikamaru doon at inutos ni Naruto na huwag makikialam ngunit hindi naniniwala si Shikamaru na kaya ito ni Naruto na labanan si Pain ngunit sumagot ang tatay nito na kaya niya dahil kung na-master na ni Naruto ang Sage Jutsu ay ang huwag makialam ay ang teamwork na magagawa nila para kay Naruto. Napapagod na si Gamabunta na atakihin ang aso dahil bawat atake niya ay rumarami ito at tinanong ni Gamahero kung paano nila ito matatalo kaya sumagot si Gamaken na tiisin lamang muna nila ito.
Sumugod kay Naruto ang ibon pati na si Chikusado ngunit pantay lamang ang laban nilang dalawa. Napapansin ni Tendo na bumagal na si Naruto at mukhang ang kanyang Sage Jutsu ay malapit nang mawala. Ininform ni Fukusako kay Gamabunta na ibabato niya siya papunta kay Naruto at gumamit si Shima ng Wind Dust. Binato na ni Fukusako si Gamabunta at biglang nasa madilim na lugar si Chikusado at hindi niya makita ang umaatake sa kanya at ito pala ay si Naruto. Nawala na ang usok at hinahanap ni Tendo kung nasaan si Naruto. Gumamit ng Rasengan Barrage si Naruto kay Chikusado at biglang umusok ang bunganga ni Gamabunta at napagtanto ni Tendo na nasa loob ng bunganga nito si Naruto. Biglang nawala ang summoning at nilabas na ni Gamabunta sina Naruto at natalo na si Chikusado. Nawala na ang Sage Jutsu ni Naruto kaya sumugod na si Tendo at hinabol nito si Naruto. Umatake si Gamabunta kay Tendo ngunit nakaiwas ito at tumakbo sa katawan ni Gamabunta kaya sinusubukan ni Gamabunta na matamaan nito ngunit nakahabol si Tendo kay Naruto. Lumapit si Fukusako kay Naruto at binigay ang scroll. Umatake na si Tendo ngunit pantay ang laban nila at balak ni Gamabunta na atakihin ito. Balak ni Naruto na mag-Sage Mode ulit kaya pinapa-atras niya si Gamabunta at umatras na ito. Gumamit ng Reverse Summoning Jutsu si Fukusako at biglang nawala ang clone ni Naruto sa Mount Mayaboko at nirelease na ni Naruto ang clone na naka-Sage Mode kaya sasaksakin na siya ni Tendo ngunit nasira ito ni Naruto dahil naka-Sage Mode na ulit siya. Lumakas na ulit si Naruto at nasipa si Tendo. Gumamit ulit ng Rasen Shuriken si Naruto at binato kay Tendo ngunit inabsorb ni Gakido. Akala ni Naruto na natalo na niya si Gakido kanina at nakita niya si Jigokudo na may pinalabas na halimaw kaya ininform ni Katsuyo na siya ang nakakapagpabuhay ng patay. Gumamit ng Rasengan si Naruto at itinama sa lupa at nagkaroon ito ng smoke at patagong nag-Rasen Shuriken at inabsorb ito ni Gakido ngunit isa lamang pala itong Transformation Jutsu. Pinigilan ni Naruto si Gakido upang hindi ma-absorb nito ang tunay na Rasen Shuriken at tatama kay Tendo ngunit biglang pinawala ito ni Tendo. Tinakpan ni Naruto ang mata ni Gakido at umatake sa likod si Naruto gamit ang Rasengan Barrage kay Jigokudo kaya natalo na ito. Sumugod na si Naruto kay Tendo, sabay na susuntukin si Gakido ngunit gumamit si Tendo ng Almighty Push kaya napatalsik si Naruto at ang clone niya. Umatake ang tatlong palaka ngunit nakaiwas ang dalawang pain. Hindi maintindihan ni Naruto ang Jutsu na ginamit ni Tendo kaya sumagot si Katsuyo na ang kapangyarihan nito ay bumalik na at ito rin ang ginamit niyang Jutsu upang masira ang Konoha at ang rami ng kapangyarihan na ginagamit nito ay ganoon rin katagal ang pagitan bago magamit ang Jutsu nito. Iniisip ni Naruto kung anong gagawin niya dahil ang ninjutsu at taijutsu ay hindi tumatalab at ininform ni Katsuyo na. Ininform sa kanila ni Choji na ang pagitan ng jutsu ni Pain ay 5 segundo kaya kailangan ni Naruto na umatake dito habang hindi pa nito magagamit ang jutsu. Ininform ni Fukusako na kailangan i-trap ni Naruto ito sa genjutsu ngunit mahina si Naruto rito kaya sumagot si Fukusako na gagawin nila ito ni Shima kagaya ng dati nung nakipaglaban sila kay Pain kasama nila si Jiraiya. Umatake ang tatlong palaka kay Tendo ngunit lumipad ito at gumamit ng Almighty Push kaya tumalsik ang tatlo. Wala nang malay sina Gamabunta, Gamaken at Gamahero at ininform ni Fukusako kay Naruto na ang genjutsu na gagawin nila ay kinakailangan ng maraming halaga ng Sage Jutsu Chakra kaya kailangan nila ng unting oras para ma-activate ito. Sabi ni Naruto na siya na ang bahala ngunit nag-aalala si Fukusako dahil isa na lamang ang clone ni Naruto ang natitira sa Mount Mayaboko upang kumuha ng Sage Jutsu Chakra para sa kanya at kung naubos ito ay imposible ng lumaban habang kumukuha ng Sage Jutsu Chakra na kinakailangan na hindi gumalaw at ang kanyang Sage Mode ay 5 minuto lamang niya na magagamit. Tinanong ni Shima kung bakit hindi maraming clone ang ginamit nila kaya sumagot si Fukusako na hinati nila ang gawain ngunit ang pagkuha ng Sage Jutsu Chakra ay mahirap at ang kasalukuyang level ni Naruto. 2 clone lamang ang limit nito at 3 lamang ang kayang gawin na clone ni Naruto para sa laban at kung mas marami pa doon ay makakagambala sa kanya kapag kumuha siya ng Sage Jutsu Chakra. Gumamit ng Universal Pull si Tendo kaya lumalapit si Naruto dito at sinikmuraan ni Gakido at ginapos si Naruto gamit ang sarili niya. Hindi pinag-aalala ni Tendo si Naruto dahil hindi niya papatayin ito at balak ni Naruto na tumakas ngunit naramdaman niya na inaabsorb ni Gakido ang Sage Jutsu Chakra kaya wala nang malay si Naruto. Bumabangon pa din si Naruto at may balak siyang gagawin.
Habang hindi gumagalaw si Naruto ay kumuha siya ng Sage Jutsu Chakra ngunit nawawala dahil naa-absorb ni Gakido kaya naging palaka ito dahil sumobra sa nature energy at naging estatwa. Nakawala na si Naruto at akala ni Naruto na si Tendo na lamang ang kakalabanin niya ngunit sumagot si Tendo nang hindi kaya in-inform ni Katsuyo na ang mga pain na ito ay mga puppets at mayroong nagmamanipula sa mga ito. Handa na sina Fukusako na gamitin ang Genjutsu kaya pinalapit ni Tendo si Fukusako. Nakarating na sina Ino kina Shikamaru at in-inform ni Ino kung anong nangyari kay Shizune. Inutos ni Shikamaru na hindi nila hahayaan na maging walang kwenta ang pagkamatay ni Shizune at kailangan nilang mahanap ang tunay na pain. Tinanong ni Shikako kay Inoichi na nase-sense ba niya ang chakra ng kalaban at nakikita kung nasaan ito kaya sumagot si Inoichi na sinubukan na niya ito ngunit ang kalaban ay laging iniiba ang kanilang chakra frequency kaya imposible na matrak ito. Sinaksak ni Tendo si Fukusako at binato kay Naruto. Gumamit ng Universal Pull si Tendo at sinakal at sinaksak ang kamay at naramdaman ang Rinnegan. Tinanong ni Naruto kung bakit niya ginagawa ito at sumagot si Tendo na ipapaliwanag niya ito. Inutos ni Shikamaru na gamitin si Katsuyo upang makuha ang bawat piraso ng impormasyon na available sa mga nakalaban ni Pain at ang mga patay ay may impormasyon na naiwan din. Biglang napagtanto ni Inoichi na mukhang alam na niya kung nasaan ang tunay na Pain at ipinaliwanag niya nung tiningnan niya ang utak ng Hidden Rain Ninja na nahuli ni Jiraiya. Ang duty nito ay mag-deliver ng mga katawan kasama ang kanyang partner at dine-deliver ito sa pinakamataas na tower at may rumor na sa Hidden Rain Village. Nasa taas ng tower nakatira si Pain at ang babae na nagpakita bilang Pain ay parehas ng katawan na dine-deliver nila sa pinakamataas na tower kaya ang tower na ito ay ang laboratorio na kung saan doon nilalagay ang mga Black Rod Chakra Receiver sa mga bangkay upang makabuo ng Pain. Tinanong ni Shikamaru kung paano naging konektado rito kung nasaan ang tunay na Pain kaya sumagot si Inoichi na ang mabuting paraan na makapagpadala ng chakra signals ay nasa pinakamataas na tower na malayo ang abot at napagtanto ng Anbo na ang tunay na Pain ay nasa mataas na lugar, malapit sa Konoha. Inutos na ni Shikamaru na hahanapin nila ang bawat lugar na may mataas na lugar kaya balak na nilang umalis. In-inform ni Tendo na ang kanyang goal ay isang bagay na hindi naabot ni Jiraiya at ito ay ang paggawa ng kapayapaan at hustisya ngunit hindi naniniwala si Naruto sa kapayapaan at hustisya na tinutukoy nito. Tinanong ni Tendo kung anong goal ni Naruto kaya sumagot ito na papatayin niya si Pain at ibabalik ang kapayapaan sa Ninja World. Sumang-ayon si Tendo kay Naruto na ito ay hustisya ngunit parehas ng ginawa ni Pain sa village niya. Ang mga mahal niya sa buhay ay naranasan din ang nangyari ngayon kaya paano magiging patas kung sa kanila lamang ang magiging kapayapaan at hustisya. Ang Land of Fire at ang Konoha ay lumaki at para protektahan ang national interest nito ay puwersa ang mga feudal clans na makipagdigmaan sa isa't isa at nakinabang dito. Ang ibang bansa at ang mga tao sa mga village na ito ay nagutom gayunpaman. Ang kanilang maliit na bansa at ang mga village na ito ay naging battlefields para sa digmaan ng mga great nations at bawat oras, ang kanilang bansa ay winasak. Pagkatapos na humupa ang labanan, naging matatag ang mga great nation at ang kanilang maliit na bansa ay naiwan para magdusa. Parehas sila ni Naruto na sinusubukan na magawa ang kapayapaan na hinihiling ni Jiraiya at umaaksyon sila na naaayon sa kanilang pagkakaintindi sa hustisya at ang hustisya na ipinadala niya sa Konoha ay hindi naiiba sa gustong gawin ni Naruto sa kanya at ang sakit ng pagkawala ng mahal niya sa buhay ay parehas sa kanya. Gayunpaman, kung may hustisya sa paghihiganti ay ang hustisya ay magbubunga lamang ng mas maraming paghihiganti at kailangan na lamang nilang tanggapin na ang mga tao ay hindi kaya na matanggap ang isa't isa. Tinanong ni Tendo kung paano ni Naruto nakahaharapin ang pagkamuhi ng isa't isa para makabuo ng kapayapaan at gusto niyang malaman ang sagot ni Naruto ngunit walang masagot si Naruto. In-inform ni Tendo na binuo niya ang Akatsuki upang mapatigil ang pagkamuhi ng tao sa isa't isa at kaya niyang tapusin ito at para magawa niya iyon ay kailangan niya ang kapangyarihan ng Nine Tails. Gagamitin niya ang kapangyarihan ng bawat Tailed Beast para makagawa ng Tailed Beast weapon na mas malakas kaysa sa kapangyarihan na ginamit niya upang masira ng Konoha at ito ay kapangyarihan na sapat na masira ang buong bansa. Ang mundo ay malalaman kung ano ang totoong sakit at ang takot na nakalagay sa sakit na iyon ang makakapagpapigil sa digmaan at ang mundo ay magiging payapa ngunit para kay Naruto ang kapayapaan na iyon ay peke. Inihayag ni Tendo na ang tao ay hindi matatalinong nilalang at ito lamang ang paraan upang makamit ang kapayapaan at pagkatapos ng ilang dekada,
ang sakit na iyon ay mawawala din. Habang papunta sa Konoha ang Team Guy ay umakyat si Neji at nakita si Gamabunta. Ininform ni Shikako na magtrabaho sila bilang team na may 2 tao at kapag nahanap nila ang tunay na Pain ay huwag lalapitan ito ng walang ingat at dagdag ni Shikamaru na magsama sila ng Sensory Type Ninja sa search team upang maging mas mabilis ito. Inutos ni Shikako kay Shikamaru na manatili ito doon kasama si Shiho at maghintay ng impormasyon sa kanila. Inutos ni Inoichi kay Katsuyo na ibigay ang impormasyon na ito sa bawat survivor ng village at kailangan nila ng tulong nila. Sinaksak ni Tendo ang bawat parte ng katawan ni Naruto at nararamdaman ni Naruto ang chakra nito na pumapasok sa kanya. Naiingayan si Tendo kay Shima kaya pinatalsik niya ito at kukunin na nito si Naruto ngunit prinotektahan ni Hinata. Pinapaalis ni Naruto si Hinata dahil walang laban si Hinata dito ngunit sumagot ito na alam niya at naruroon siya dahil gusto niya at ililigtas niya si Naruto. Nag-confess si Hinata ng nararamdaman niya kay Naruto at sinabi na mahal niya si Naruto. Balak tanggalin ni Hinata ang mga nakasaksak kay Naruto kaya pinatalsik ni Tendo ito. Patuloy pa din si Hinata ngunit pinapatalsik ni Tendo. Lumapit na si Tendo kay Naruto upang hindi na makalapit si Hinata at gumamit si Hinata ng Gentle Step Twin Lion Fists ngunit bawat atake ni Hinata ay naiiwasan ni Tendo at sumusuka na ng dugo si Nagato kaya hindi na niya makontrol ng maayos si Tendo. Nagkaroon ng tsansa si Hinata na sirain ang mga nakasaksak kay Naruto at nakasira ng isang ngunit napatalsik ulit ni Tendo. Ginigising ni Naruto si Hinata at nagkaroon ito ng malay at pilit pa din na lumalapit kay Naruto at hindi na kayang makita ni Naruto si Hinata na ganoon. Nakalapit na si Hinata kay Naruto kahit na nakagapang ito at hindi maintindihan ni Tendo kung bakit ang mahina na katulad ni Hinata ay sinusubukan na lumaban kahit na alam niya na mamamatay siya kaya sumagot si Hinata na hindi siya umaatras sa mga sinabi niya at iyon ang kanyang ninja way. Pinaangat ni Tendo si Hinata at binagsak sa lupa at sinaksak at biglang nagalit si Naruto kaya nag-trigger ang Nine-Tails state ni Naruto. Naging 4 agad ang buntot ni Naruto at rumami si Naruto at prinotektahan ni Tendo ang sarili niya sa ipu-ipu. Inangat ni Naruto ang lupa at gumamit ng bato upang ipang-atake kay Tendo ngunit nasasangga ito ni Tendo. Nagbato ulit ng bato si Naruto ngunit nasira ni Tendo at mabilis na sumugod si Naruto at nasuntok ito. Hinampas ni Naruto ng bato si Tendo hanggang sa mabaon ito sa lupa at nakataas ito. Nagkaroon na ng buto ang Nine-Tails form ni Naruto at naging 6 ang buntot nito. Sinuntok ni Tendo ang lupa at lumabas ang mga tubig at mabilis na sumugod si Tendo habang umiiwas sa mga kamay ng Nine-Tails. Hinahabol ng kamay ng Nine-Tails si Tendo at nadapa ito kaya prinotektahan niya ang kanyang sarili sa mga atake ni Naruto na sunod-sunod. Akala ni Tendo na tapos na si Naruto ngunit hindi pa ito tapos kaya tumalsik si Tendo. Binali ni Tendo ang mga sanga ng puno upang ang bato ay bumagsak kay Naruto ngunit nakaligtas ito. Nag-init si Naruto upang makatakas siya sa mga sanga at nag-react ang kwintas ng First Hokage at pinipigilan ang Nine-Tails form ni Naruto at sinira ni Naruto ang kwintas. Nawala si Naruto at mabilis na pumunta kay Tendo upang atakihin ito. Lumubog sa tubig si Tendo kaya gumamit ng Almighty Push para mawala ang tubig sa paligid niya at biglang nahawakan ni Naruto ang ulo nito ngunit tinanggal ni Tendo at sinipa. Hindi makapaniwala si Tendo dahil kaya ni Naruto na higitan ng Almighty Push at tumalsik si Tendo at nabagsakan ng bato. Habang gumagawa ng malakas na atake si Naruto ay nakaalis si Tendo sa mga bato at gumamit ng Universal Pull at binagsak kay Naruto ang malaking bato at sumabog ang ginagawa ni Naruto na atake. Ininform ng kasama ni Sakura na nasa 6-tail state na si Naruto at maaaring maging 9-tails ito kaya inutos ni Sakura kay Katsuyo na sabihin sa lahat na mag-evacuate agad-agad kaya sinabi agad ni Katsuyo kina Shikamaru dahil lumabas na ang kapangyarihan ng 9-tails kay Naruto kaya tinanong ni Inoichi na hindi ba si Kakashi at Yamato ang naglagay ng Sealing Jutsu rito at paano ito nangyari. Sumagot si Katsuyo na dahil ito kay Hinata at sinubukan nito na iligtas si Naruto at pinatay ni Pain sa harapan ni Naruto kaya na-trigger ang Nine-Tails. Tinanong ni Inoichi kung nasaan si Yamato at nasa misyon pala ito para hanapin si Kabuto. Nakita ni Yamato sa palad niya ang nakasulat na 6 at hindi makapaniwala si Yamato na inalis ni Naruto ang Sealing Jutsu ng kanyang sarili kaya babalik si Yamato sa Konoha.
Tumakbo si Tendo at ininform ng kasamahan ni Sakura na si Pain at Naruto ay lumalayo sa Konoha at mukhang tumatakas si Pain kasama si Naruto. Naghahabulan sina Tendo at Naruto hanggang sa tumigil ito sa may lawa at gagamit ito ng planetary devastation, ngunit pinipigilan ni Konan si Nagato na gamitin ito dahil hindi na kaya ng katawan ni Nagato ito, ngunit hindi nakikinig si Nagato. May binuong maliit na bola si Tendo at pinalipad sa taas at umatake na si Naruto dito, ngunit nakaiwas. Ginamit na nito ang planetary devastation at naging magnet ang ball ang maliit at nagkapitan ang mga lupa dito. Sumugod si Naruto ngunit pinadikit ni Tendo ang mga bato kay Naruto. Umatake pa din si Naruto ngunit nasangga ni Tendo at pinabalik ang atake ni Naruto sa kanya. Na magnet na rin ang kinatatayuan ni Naruto kaya nasama rin ito at patuloy na umatake si Naruto ngunit nasasangga ni Tendo. Naging malaking bilog na bato na ang ginawa ni Tendo at sinusubukan ni Naruto na sirain ito ngunit hindi tumalab at napasama si Naruto na nostok sa planetary devastation at natapos na si Nagato. Tinanong ni Konan kung bakit niya pinilit ang sarili niya na gawing malaki ito, kaya sumagot si Nagato na ang kalaban niya ay Nine Tails at hindi dapat siya maging kampante at nahuli na niya ang Nine Tails. Sa kalooban ni Naruto, hindi na alam ni Naruto kung anong sagot sa tinatanong ni Pain sa kanya at humihingi siya ng tulong at sinuggest ng Nine Tails na sirain niya ang lahat at tutulungan niya si Naruto sa kanyang pagdudusa, at nagbukas ang seal ni Naruto sa tiyan at nakikita ni Yamato na 8 tails na si Naruto. Nasira ni Naruto ang planetary devastation at lumabas at nagbuga ng apoy. Kinukumbinsi ng Nine Tails na tanggalin ang kulungan niya kaya unti-unting lumalapit si Naruto at nakita ni Yamato na naging kumpletong Nine Tails na si Naruto at bubuksan na ni Naruto, ngunit pinigilan ng 4th Hokage. Ininform ni Minato na ginawa niya ang seal spell upang lumabas siya sa isipan ni Naruto kapag ang seal ay nasira at nasa 8 tail na si Naruto, at gusto nito na maiwasan na makita pa ang Nine Tails at gusto rin niya makita si Naruto. Naiinis si Nine Tails kay Minato at nagtataka si Naruto kung bakit alam nito ang pangalan niya, kaya sumagot si Minato na anak niya si Naruto. Natuwa si Naruto at naiingayan si Minato sa Nine Tails kaya lumipat sila sa ibang lugar. Napagtanto ni Minato na walang sinabi ang 3rd Hokage kay Naruto at maaaring gusto nito na mapigilan ang impormasyon tungkol sa Nine Tails, at kapag nalaman ng tao na anak niya si Naruto ay nasa panganib. Sinikmuraan ni Naruto si Minato at tinanong nito na kung bakit niya isisil ang Nine Tails sa kanyang sariling anak, at lahat ng mga matatanda ay tinitingnan siya ng may pag-alipusta at hindi siya makagawa ng kaibigan at gusto niyang tanggapin siya ng mga tao, kaya nagsanay siya ng maigi para maging malakas at nakilala niya si Iruka, Kakashi, Jiraiya at tinulungan siya ng mga ito na lumakas, ngunit dahil sa Nine Tails, sinusubukan siya na hulihin ng Akatsuki kaya nagsanay pa ulit siya ng mas maigi, at kahit naging mas malakas na siya ay napatay pa rin ng Akatsuki ang mga kaibigan niya, at hindi na alam ni Naruto ang mararamdaman niya kung magiging masaya ba siya o magagalit. Tinanong ni Minato kung ilang taon na si Naruto kaya sumagot ito na 16 at humingi ng tawad si Minato sa mga naranasan ni Naruto at okay lamang kay Naruto ito dahil anak siya ng 4th Hokage. Ipinaliwanag ni Minato kung bakit niya sinil ang Nine Tails Chakra sa loob ni Naruto ay dahil naniniwala siya na makokontrol ni Naruto ang kapangyarihan nito dahil anak niya ito, at mayroon pang rason kung bakit niya ito ginawa. Nung umatake ang Nine Tails sa village nung 16 na taon na ang nakakalipas ay may napag-alaman siya at mayroong mastermind na nagmanipula sa Nine Tails para umatake sa village, at kinakailangan ng espesyal na kapangyarihan para malabanan ang kalaban na ito, at naniniwala siya na aatake ulit ito sa Konoha. Ininform ni Naruto na sira na ang Konoha kaya sumagot si Minato na alam niya dahil nanunood si Minato sa loob nito at alam din niya ang nangyari kay Jiraiya. Tinanong ni Naruto kung si Pain ba ang gumamit ng Nine Tails upang atakihin ang Konoha dati, kaya sumagot si Minato na hindi siya at ito ay isa sa Akatsuki na nakamaskara, at naalala ni Naruto ito. Inihayag ni Minato na dati, nababasa nito ang mga galaw na ginawa niya at maaaring ang lalaking ito ay ginagamit si Pain, ngunit hindi sumang-ayon si Naruto dahil si Pain ay may galit sa Konoha at sabi niya nung dati ay nasira ang kanyang village, ngunit sumagot si Minato na dahil sa pagkamuhi nito ay ginamit siya. Tinanong ni Naruto kung ano naman ang tungkol sa mastermind na nakamasked ninja at bakit inaatake ng lahat ang Konoha, kaya sumagot si Minato na hanggat may ninja system sa mundo ay walang magiging kapayapaan, at kinwestiyon si Naruto ni Pain tungkol sa kapayapaan, ngunit ang paghanap sa sagot ay mahirap. Para maligtas ang mga mahal nila sa buhay ay nagkakaroon ng digmaan, at hanggat may pagmamahal,
mayroong pagkamuhi at ang ilan ay kinukuha ang advantage ng galit na ito. Ang halimaw na tinatawag na puot ay hindi mamamatay kapag mayroon pa ding sistema ng ninja at magsasanhi sa marami pang Pain at si Pain ang pumatay kay Jiraiya, ngunit kapag inisip nila ito, masasabi nila na ang magulong mundo ng ninja ay nagbigay ng pag-angat ni Pain na may pare-parehong may kasalanan at ang ninja na kinakaharap ang puot at bawat isa ay kinakalaban ang puot na ito at ipinagkatiwala ni Jiraiya kay Naruto na hanapin ang paraan upang mawala ang puot na ito. Hindi pa rin mapapatawad ni Naruto si Pain at walang paraan upang patawarin siya at tinanong ni Naruto kay Minato kung anong gagawin niya, kaya sumagot si Minato na kailangan ni Naruto na hanapin ang sagot sa kanyang sarili dahil hindi niya alam ang sagot. Tinanong ni Naruto kung paano niya malalaman ito at ang lahat ay umaasa sa kanya at hindi siya matalino, ngunit sumagot si Minato na alam niya na mahahanap ni Naruto ang sagot at naniniwala siya kay Naruto. Balak na ni Minato na umalis at ibubuo ulit niya ang seal, ngunit huling beses na ito at umalis na si Minato. Balak ni Tendo na palakihin pa ang Planetary Devastation, ngunit bumalik na si Naruto sa dati at nagtataka si Tendo kung alam na ba ni Naruto na kontrolin ang Nine Tails. Nanghihina na si Nagato at bumubuo na ang Planetary Devastation. Inihayag ni Naruto na dahil sa Nine Tails nag-ambala ang kanyang chakra kaya nawala na ang Shadow Clone niya sa Mount Maeboko at ang magagamit niya na lamang na Sage Jutsu Chakra ay ang natitira sa loob niya. Nagtataka si Naruto dahil wala sila sa village at ininform ni Katsuyo na ginawa ito ni Naruto nung nasa Nine Tails state pa siya at naalala niya si Hinata at akala nito na pinatay niya si Hinata, ngunit nasesense pa rin ni Naruto ang chakra nito. Ininform pa ni Katsuyo na wala siyang napatay na mga tao nung nasa Nine Tails state pa si Naruto kaya gumaan ang loob nito. Nakarating na sa Konoha ang Team Guy at tiningnan ni Tenten si Hinata at ang mga injuries nito ay hindi malala, ngunit kailangan niyang magamot agad-agad. Balak ni Tendo na tapusin na ito, ngunit hiniling ni Naruto na makausap ang tunay na Pain ng harap-harapan. Hindi pumayag si Tendo at sumugod kaya balak ni Naruto na hanapin niya na lamang ng mag-isa ang tunay na Pain at umiwas si Naruto sa atake nito at sinipa. Sinaksak ni Naruto ang sarili niya gamit ang sandata ni Pain at nasense ni Naruto ang chakra ni Nagato gamit ang Sage Mode. Gumamit ng Shadow Clone si Naruto at gumawa ng Rasen Shuriken at nag-smoke bomb at binato kay Tendo ang Rasen Shuriken, ngunit gumamit ng Almighty Push si Tendo upang mawala ito. May sunod na Rasen Shuriken sa binato ni Naruto at may clone na lumapit kay Tendo upang mapigilan si Tendo na tumakas, ngunit nasaksak nito ang mga clone at nakaiwas. Akala ni Tendo na tapos na ang laban dahil wala ng Sage Mode si Naruto, ngunit maraming clone ang nakapalibot kay Tendo, ngunit nakagamit pa rin si Tendo ng Almighty Push. Napigilan ni Naruto ang Almighty Push gamit ang mga clone niya at gumamit ng Rasengan at akala ni Tendo na ang jutsu na ginagamit ni Naruto ay hindi nababato kaya aabot pa ang jutsu niya, ngunit binato ng clone ang tunay na Naruto upang mabilis na makaabot kay Tendo at natalo. Tinanggal ni Naruto ang mga Black Rod sa katawan ni Tendo upang hindi na ito makagalaw at pupunta na si Naruto sa tunay na Pain. Sinuggest ni Katsuyo na kailangan na niya ng reinforcements, ngunit sumagot si Naruto na pupunta siya ng mag-isa. Nagkaroon na ng malay si Hinata at ininform ni Katsuyo sa lahat na natalo na ni Naruto ang pang-anim na Pain at tinanong ni Sakura kung okay lamang ba si Naruto kaya sumagot si Katsuyo ng oo. Tinanong ni Guy kung nasaan si Naruto kaya sumagot si Katsuyo na pupunta ito ng mag-isa sa tunay na Pain at balak ng Team Guy na tumulong, ngunit ayaw ni Naruto ng tulong. Napansin ng kasama ni Inoichi si Naruto at tinawag ito. Tinanong ni Inoichi na natalo na ba ni Naruto ang pang-anim na Pain, ngunit walang pake si Naruto kung sino nanalo o natalo. Tinanong ni Shikako kung anong nangyari kaya sumagot si Naruto na hindi niya maipaliwanag sa salita at pupunta siya sa tunay na Pain at inutos ni Naruto na huwag silang susunod at gusto niya na pumunta ng mag-isa. Tinanong ng lalaki na kung nahanap na ba ni Naruto ang tunay na Pain kaya sumagot si Naruto ng oo at tinanong ni Inoichi kung anong nangyari dahil bakit niya gusto pumunta ng mag-isa kaya sumagot si Naruto na may gusto siyang ikumpirma. Tinanong ni Inoichi kung ano ito kaya sumagot si Naruto na gusto niyang makausap ang tunay na Pain, ngunit hindi pumapayag si Inoichi dahil para dito, hindi nila malulutas ang problema gamit ang salita kaya tinanong ni Naruto kay Inoichi na kung pinatay nila ang tunay na Pain at ang mga alagad at village na kasangkot sa kalaban ay malulutas ba ang problema nila.
Hindi mapapatawad ni Inoichi ang kalaban ngunit parehas rin ang nararamdaman ni Naruto kaya pinigilan ni Shikako si Inoichi at pumayag sa mga gusto ni Naruto at si Naruto ang tumalo sa mga pain kaya may karapatan siya na makipag-usap sa tunay na pain at sigurado siya na may dahilan si Naruto kaya nagpasalamat si Naruto kay Shikako at umalis. Tinanong ni Inoichi kay Shikako na kung bakit niya hinayaan na pumunta si Naruto ng mag-isa kaya sumagot si Shikako na dahil kay Shikamaru at sinabi sa kanya ni Shikamaru na mayroon isang bagay si Naruto na wala sila at pagdating ng araw, si Naruto ay magiging importanteng ninja sa Konoha at kapag kasama niya si Naruto ay nararamdaman niya na gusto ni Naruto na sundan siya ni Shikamaru. Hindi makapaniwala si Shikako na si Shikamaru ay madalang lamang na pumuri ng tao ay sinabi sa kanya iyon at mayroong espesyal kay Naruto at gusto niyang maniwala kay Naruto. Nag-sage mode si Naruto at binuksan ang punong na papel na ginawa ni Konan. Balak na umatake si Konan kay Naruto ngunit pinigilan ito ni Nagato. Tinanong ni Naruto kung siya ba ang tunay na pain kaya naiinis si Naruto dito ngunit pinipigilan ni Naruto ang galit niya. Ininform ni Nagato kung hindi ni Naruto makita ang sagot ay wala nang magagawa pa ito ngunit gawin ang isang bagay at isakripisyo ang sarili sa kapayapaan na bubuuin niya. Inatake ni Nagato si Naruto kaya nasaksak ito at nagkaroon ng Nine Tails ang Sage Mode ni Naruto at nararamdaman ni Nagato ang Nine Tails Chakra at napagtanto na sinadya ni Naruto na hindi gumalaw dahil ang intensyon lamang ni Naruto ay makipag-usap sa kanya ngunit may gusto rin siyang ikumpirma na isang bagay at ito ay gusto niyang ikumpirma ang kanyang nararamdaman at kung lumapit siya sa kalaban ay ano ang gagawin niya dahil hindi siya sigurado sa kanyang sarili ngunit ngayon, hindi pa rin ni Naruto mapapatawad si Nagato at patayin at tinanggal ang sinaksak ni Nagato sa kanya. Sumugod si Naruto ngunit naalala niya si Jiraiya kaya tumigil ito. Inihayag ni Naruto na naniniwala si Jiraiya na darating ang araw na ang mga tao ay maiintindihan ang isa't isa at hindi siya nakikinig ng maayos nung sinabi sa kanya iyon at kahit na ipinagkatiwala ni Jiraiya sa kanya na hanapin ang sagot ay naging excited siya at inintindi niya ito bilang kinikilala siya ni Jiraiya na estudyante at nung inisip niya ito ay naintindihan na niya ang tinutukoy ni Jiraiya na hindi ito simple. Inihayag ni Nagato na ang mga salita ni Jiraiya ay sumasalamin sa isang idealismo mula sa isang mahabang panahon ng nakaraan at malayo ito sa realidad. Kahit na maghiganti si Naruto para sa kanyang sariling kasiyahan at kung iyon man ang kanyang ideya ng hustisya. Pagkatapos niya makita ang masaklap na realidad ay naniniwala pa rin ba si Naruto sa mga walang saysay na salita ni Jiraiya at sumagot si Naruto nung malaman niya na si Nagato ay isa ring estudyante ni Jiraiya ay may gusto siyang itanong rito ng isang bagay at paano naging katulad ni Nagato ang isang estudyante ni Jiraiya at naiintindihan niya na iba siya sa iba pang mga miyembro ng Akatsuki na pumapatay para sa sariling kasiyahan ngunit wala siyang alam tungkol sa kanila kaya gusto niyang marinig ang kwento ni Nagato at gumawa ng sagot kaya pumayag si Nagato na ipaalam kay Naruto ang tungkol sa kanilang kwento. Hindi sumasang-ayon si Konan ngunit gusto ni Nagato na marinig ang magiging sagot ni Naruto. Ikinwento ni Nagato na dalawang pangyayari ang nagtukoy sa kanyang mga puot na nararamdaman at ang isa ay ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Ito ay nung napasama ang Hidden Rain Village sa digmaan ng Great Nations at naging battlefield. Habang may pumasok na ninja sa bahay ni Nagato dati upang kumuha ng mga pagkain ay nagtatago sila at balak nila na tumakas ng tahimik ngunit nasanggi ni Nagato ang jar kaya nabasag ito. Umatake ang tatay ni Nagato sa mga ninja at inutos na tumakbo ang dalawa at nasuntok ang tatay nito. Sabi ng nanay ni Nagato na tumakbo na ito at sinaksak ng ninja ang nanay niya pati na ang tatay niya. Napagtanto ng mga ninja na hindi ninja ang mga magulang ni Nagato at humingi ng tawad ang mga ninja ng Konoha kay Nagato dahil hindi nila alam na may mga sibilyan pa sa warzone. Nainis si Nagato at gumamit ng Rinnegan. Pagkagising ni Nagato ay hindi niya alam kung anong nangyari at hindi niya matanggap na patay na ang kanyang mga magulang. Ang sakit na naramdaman niya ang naging puot at ang kanyang kapangyarihan ay nagising at napagtanto niya rin na siya ang pumatay sa dalawang ninja na ito. Dahil umunti ang pagkain nila sa bahay ay umalis siya at dahil sa gutom niya ay hindi siya makalakad ngunit ginising siya ng aso. Sumama ang aso kay Nagato habang humihingi ng pagkain sa mga bahay-bahay ngunit tinatanggihan siyang bigyan ng pagkain. Mawawala na ng malay si Nagato kakalakad ngunit tumulong si Konan at binigyan ng tinapay si Nagato. Tinanong ni Yahiko kay Konan kung sino ang dalawa kaya humingi ng tawad si Konan dahil nasa bingit na ng kamatayan ang mga ito nung nakita niya.
Tinanong ni Yahiko kung ano ang mga pangalan nila kaya nagpakilala si Nagato at ang pangalan ng aso ay Chibi. Nung makita ni Nagato ang dalawa ay sumali siya sa mga ito at dahil sumali si Nagato sa kanila ay tutulong siya na magnakaw ng pagkain dahil walang mga pasilidad ang tumutulong sa mga ulila sa digmaan ng maliit na bansa at ang mga bata na walang pamilya ay wala silang choice ngunit kahit nasa realidad sila, si Yahiko ay hindi nawalan ng pag-asa. Pangarap ni Yahiko na mangibabaw sa mundo at kung nasa taas siya ay hindi na siya magdudusa ulit at kung tumaob siya ngayon ay hindi niya makakaharap ang kanyang nanay at tatay na dinala siya sa mundong ito at kung sinakop niya ang mundo ay magagawa niya ang lahat ng gusto niya. Biglang may sumabog sa harapan nila at patuloy na may sumabog. Tiningnan ito ni Yahiko at ito ay si Hanzo at sina Jiraiya at nung oras na iyon tinagurian sila na Legendary Sannin. Hindi nakaligtas si Chibi sa pagsabog at umalis muna ang tatlo sa labanan. Naiinis si Yahiko dahil kung hindi tumigil ang labanan ay magiging Diyos siya ng mundo at iyon din ang naging pangarap ni Nagato. Pinapatigil ni Yahiko si Nagato na umiyak dahil kung patuloy siya na malungkot ay walang magbabago at balak ni Yahiko na baguhin ang bansa nila at para magawa iyon ay kailangan nila ng kapangyarihan at gusto niya na matuto sila ng ninjutsu. Tinanong ni Nagato kung kanino kaya sumagot si Yahiko na ang mga taga-Konoha na nakikipaglaban kay Hanzo. Ininform ni Yahiko na pumunta siya sa battle site at hindi niya nakita ang mga bangkay nito at kinalaban nila si Hanzo pero buhay pa rin sila kaya sigurado si Yahiko na malalakas ang mga ito at magiging estudyante siya ng mga ito at pupunta siya sa mga ito. Tinanong ni Conan kung anong gagawin ni Yahiko kung malaman niya na patay na sila kaya sumagot si Yahiko na hahanapin niya kung sino man ang tumalo sa mga ito. Umalis na sila at binalik nilang tatlo ng mga pagkain na ninakaw nila sa matanda at humingi ng tawad. Nahirapan ang tatlo na hanapin ang mga Sannin ng Konoha at ang paghahanap nila sa mga ninja na ito ay lumalapit din sila sa battle zone kahit na sila ang mga bata pa lamang. Balak na lapitan ni Nagato ang ninja ngunit pinigilan ni Yahiko ito at binato at ito ay sumabog. Kahit na nahihirapan sila na hanapin ang mga Sannin ng Konoha ay hindi pumayag si Yahiko na mawala ng pag-asa at naniwala sila na kapag naroroon sila sa mas intensang labanan ay makikita nila ang mga ito. Nakikita ni Yahiko na maraming ninja sa paligid nila at may sumabog na papalapit sa kanila kaya prinutektahan ni Nagato gamit ang Rinnegan at nahulog sila sa ilog. Ginising ni Conan si Yahiko at in-inform dito na nahanap na nila ang mga Sannin ng Konoha. Hindi pa rin matanggap ni Nagato ang mga ninja ng Konoha dahil pinatay ng mga ito ang mga magulang niya ngunit si Jiraiya ay iba sa mga ito. Nagsimula silang apat na mamuhay ng sama-sama at may insidente na nangyari. May naggagala na ninja na umatake sa kanila at malapit nang patayin si Yahiko at doon si Nagato nagwala at pinatay ang ninja na ito at ginawa niya ito nang hindi namamalayan at napagtanto niya na mayroon si Nagato na espesyal na kapangyarihan na Rinnegan. Bilang resulta, si Jiraiya na nagdadalawang isip na i-training sila ay biglang sinimulan na nito na turuan sila ng ninjutsu at sinabi nito na tuturuan ni Jiraiya sila upang maprotektahan nila ang kanilang mga sarili ngunit para kay Nagato ay para makontrol niya ang kapangyarihan ng Rinnegan ngunit natatakot siya sa kanyang kapangyarihan dahil ang puot ang nagsasanhi sa kanyang pagwawala at akala niya na ang kanyang ginawa ay mali ngunit hinila siya ni Jiraiya mula sa kailaliman dahil sinabi sa kanya ni Jiraiya na hindi mali ang ginawa niya dahil pasalamat sa kanya ay hindi namatay si Yahiko at prinotektahan niya ang kanyang kaibigan at ito ang tama na gagawin. Dahil doon tinanggap ni Nagato si Jiraiya, gayunpaman, ang pag-iintindi sa sakit na ito ay nakakapagbigay daan na maging mabait sa iba at ang pag-alam ng sakit na ito ay makakatulong sa kanila na mag-mature at ang paglaki ay nangangahulugan na mag-isip at gumawa ng desisyon sa kanilang sarili. Tinatanong ni Jiraiya ang mga tanong na ito sa kanyang sarili ngunit hindi niya mahanap ang sagot katulad ni Naruto. Nung dati, nakagawa siya ng sagot agad-agad at gusto niyang protektahan ang dalawa niyang kaibigan at kahit anumang uri ng sakit ang kailangan niyang tiisin. 3 taon ang nakalipas, naramdaman ni Nagato na lumakas siya sa pisikal at mental sa pamamagitan ng training ngunit ang mga salita ni Jiraiya ay laging bumabalik sa kanya at sinabi sa kanya na ang sagot ay maaaring nagpapahinga sa kanyang Rinnegan dahil maaaring si Nagato ang reincarnation ng Sage of the Six Paths at nararamdaman ni Jiraiya na ipinagkatiwala nito kay Nagato ang kanyang pag-asa. Bilang leader nila si Yahiko, nagsimula na silang umaksyon at ang kanilang organisasyon ay mabilis na naging sikat at ang mga tao ay inaprubahan ang kanilang mga efforts na magbuo ng kapayapaan na walang ginagamit na puwersa ngunit ang mundo ay nasa digmaan. Ang 3 Great Nation Villages sa pagitan ng Konoha, Suna at Iwa,
Si Hanzo na leader ng Hidden Rain Village ay narinig ang kanilang organisasyon at kinausap sila at hindi na sila pwede na hindi pansinin. Gusto ni Hanzo na gamitin sila bilang access upang makipag-ayos sa kapayapaan ng tatlong Great Nations at gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan upang matiyak ang isang kasunduan ng kapayapaan sa tatlong bansa na ito at sumang-ayon sila na makiko-operate sa proposal ni Hanzo. Ngunit iyon ang simula ng kanilang malas at tinanong ni Naruto kung anong nangyari kaya sumagot si Nagato na dahil doon, namatay si Yahiko at lahat ng ito ay isang bitag na inilatag ni Hanzo at suspecha ni Hanzo na nanakawin nila ang kapangyarihan niya sa Hidden Rain. Sa araw na iyon, pumunta sila sa tiyak na lokasyon upang makipag-ayos at ang subordinate ni Hanzo pati ang Anbo Black Ops ng Konoha ay naruroon na. Si Hanzo ay nagplano kasama si Danzo ng Konoha na burahin sila at si Danzo ay sumali kay Hanzo upang maagaw ang pwesto sa Hokage. Inihayag ni Hanzo sa mga ito na ang kanilang organisasyon ay istorbo sa kanya at dahil leader si Yahiko ay kailangan itong mamatay at kung lumaban siya ay mamamatay si Konan. Binato ni Hanzo kay Nagato ang kanay at inutos na patayin niya si Yahiko at papalayain niya si Konan pati na siya. Pinigilan ni Konan si Nagato at inutos na huwag silang mag-alala sa kanya at tumakas na silang dalawa. Inutos ni Yahiko kay Nagato na patayin siya nito at kinuha ni Nagato ang kanay at nung haharap pa lamang si Nagato kay Yahiko ay mabilis na pumunta si Yahiko dito at nagpasaksak at namatay. Inutos ni Hanzo sa mga subordinate niya na patayin si Nagato kaya nagbato sila ng kanay kaya prinotektahan ni Nagato ang sarili niya. Pumunta si Nagato kay Konan at may jutsu na ginawa si Hanzo at napalibutan ng mga pagsabog ang mga paa ni Nagato at sumabog. Buhay pa din si Nagato kahit na ang paa nito ay napinsala at sumugod na ang mga Anbo Black Ops kay Nagato kaya gumamit si Nagato ng summoning jutsu at pinalabas ang Gedo statue at pinatalsik ang mga Anbo. Pinapatigil ni Konan si Nagato na gamitin ito ngunit sinaksak ng Gedo statue ang likod ni Nagato at nakuha ang lahat ng chakra nito kaya pumuyat si Nagato. Umatake ang Gedo statue at ang mga natamaan ng atake nito ay nakukuha niya ang mga kaluluwa at tumigil ito sa harap ni Hanzo. Umatake na si Nagato rito at gumamit ng teleportation jutsu si Hanzo kaya nakatakas ito. Dahil namatay si Yahiko ay siya na ang naging leader ng kanilang organisasyon at akala niya na lumaki na siya ngunit walang nagbabago at katulad lamang ito nung namatay ang kanyang magulang at nagkamali siya. Napagtanto niya na ang naisip niyang sagot ay walang kwenta at si Yahiko ay isang kaibigan na hindi mapapalitan at ang kamatayan ni Yahiko ay ang kanyang pangalawang sakit. Simula nung araw na iyon, hindi mabilang na mga kakampi na lumaban at namatay. Ang mapayapang mamamayan ng Land of Fire at ang kanilang maliit na komisyon na binayaran nila sa Konoha ay naging pondo ng digmaan. Ang Land of Fire ay lubos na nababatid na nakibahagi sa digmaan, gayon may naghahayag sila ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng mga Great Nations ay kasiyahan na umiiral lamang ng walang katiyakan sa ibabaw ng mga sakripisyo ng maliliit na bansa at para sa kanila, ang iyong kapayapaan ay nangangahulugan ng karahasan. Upang mabuhay lamang, ang mga tao ay sinasakta ng iba na hindi ito namamalayan at ang tunay na kapayapaan ay hindi mag-e-exist sa sumpa ng mundong ito at lahat ng sinabi ni Jiraiya ay isa lamang kahilingan. Tapos na ikwento ni Nagato ang kapangyarihan niya kaya gusto na niya na marinig ang sagot ni Naruto. Nilabas ni Naruto ang libro na may title na Tales of a Gotchi Ninja at sumasang-ayon si Naruto sa mga sinabi ni Nagato at naiintindihan na niya kung bakit siya naging ganito ngunit hindi pa rin niya mapapatawad si Nagato ngunit naniniwala si Jiraiya sa kanya at iniwan sa kanya ang paghahanap kaya naniniwala pa rin siya sa mga paniniwala ni Jiraiya at iyon ang kanyang sagot at hindi niya papatayin si Nagato. Tinanong ni Nagato na kung inaasahan ba ni Naruto na maghintay sila na makagawa ito ng mapayapang mundo at hindi niya ito gagawin at huli na siya para paniwalaan ang mga salita ni Jiraiya at walang tunay na kapayapaan. Hanggat namumuhay sila sa isinumpang mundo ay imposible na magkaroon ng kapayapaan kaya sumagot si Naruto na sisirain niya ang sumpa na ito at kung mayroon man na kapayapaan ay sasakupon niya ito at hindi siya susuko. Alam ni Nagato ang mga salita na sinabi ni Naruto at ininform ni Naruto na nakalagay ito sa libro at ito ang unang nobela na sinulat ni Jiraiya at seryoso si Jiraiya na baguhin ang mundo gamit ang libro na ito.
Sa huli ng librong ito, sinulat niya ang tungkol sa estudyante na tinulungan siya na bigyan siya ng inspirasyon at ito ay si Nagato at ang bayani ng nobelang ito ay nagngangalang Naruto kaya ang pangalan ni Naruto ay mahalagang alaala ni Jiraiya at hindi siya susuko at mantsahan ng alaala ni Jiraiya at magiging Hokage siya at magbibigay siya ng kapayapaan sa Hidden Rain at nakiusap si Naruto kay Nagato na maniwala siya sa kanya. Tinanong ni Nagato kung paano niya masasabi na hindi si Naruto magbabago at hindi magbabago kahit na gaano pa kasakit ang naranasan niya at mapapanatili ba ni Naruto na maniwala sa sarili niya at magagarantiya niya ba ito. Sumagot si Naruto na naranasan niya rin ang sakit at maraming sakit na nakadikit sa loob niya at hindi niya masasabi kung anong sakit ang darating pa sa kanya ngunit kung tumigil siya na maniwala dahil dito at kung magbago man ang bayani ay magiging iba ang istorya nito at magiging iba ang istorya na iniwan sa kanya ng master niya at hindi siya magiging Naruto. Kahit gaano pa kasakit ang maranasan niya ay magpapatuloy siya na maglakad dahil iyon si Naruto. Naalala ni Nagato ang sarili niya kay Naruto dati at hindi niya pinaniwalaan si Jiraiya at kahit sa sarili niya ay hindi siya naniwala. Gayunpaman, may pakiramdam siya na hindi katulad niya na magpapatungo si Naruto sa ibang hinaharap at magtitiwala si Nagato kay Naruto. Ginamit ni Nagato ang Gedo Art of Rinne Rebirth ngunit pinipigilan ni Konan ngunit okay lamang ito kay Nagato at gagawa siya ng bagong desisyon at ito ang desisyon na sinukuan niya dati. Tinanong ni Naruto kung anong jutsu ang ginamit ni Nagato kaya sumagot si Konan na ang mayroong Rinnegan ay kayang manipulahin ang jutsu ng lahat ng 6 na pain at ito ay nag-e-exist sa labas ng kaharian ng buhay at kamatayan at ang ocular power ni Nagato ay isang jutsu na kayang kontrolin ang buhay at kamatayan. At siya ang pang-7 pain at napagtanto ni Konan na kapag ginamit niya ang jutsu na ito sa kalagayan ni Nagato ngayon ay hindi ito mabubuhay at hindi makapaniwala si Konan dahil handa si Nagato na gawin yun para kay Naruto at binago ni Naruto si Nagato at lumabas sa gitna ng village ang halimaw na ginagamit ni Jigokudo. Inihayag ni Kakashi sa kanyang tatay na gusto niyang tanungin ito ng isang bagay at ito ay bakit isang tao na katulad niya na kilala bilang White Fang ng Konoha ay pinili na huwag pansinin ang patakaran ng village at inabandona ang misyon upang maligtas ang kanyang mga kasamahan at kung hindi niya ito ginawa at wala kahit sino ang hahatulan siya at hindi siya magiging miserable ngunit kahit anuman ang naging resulta ay alam ni Kakashi na ginawa ng tatay niya ang kanyang makakaya at naiintindihan na ni Kakashi ngayon at hindi niya pinansin ang patakaran ng village upang maligtas ang lahat at ipinagmamalaki niya ang tatay niya. Binuhay lahat ni Nagato ang mga pinatay niya at hindi maintindihan ng lahat kung anong nangyayari at napagtanto ni Shikako na inayos ni Naruto ang lahat. Naging puti ang buhok ni Nagato at tinanong ni Naruto kung anong nangyari at ininform ni Katsuyo kay Naruto na ang mga tao sa Konoha ay bumalik sa buhay at inihayag ni Nagato na ito lamang ang magagawa niya para sa kanila. Nagpaalam na si Nagato kay Naruto at naniniwala siya na makakapagbigay si Naruto ng tunay na kapayapaan. Binalot na ni Konan si Nagato at Yahiko at tinanong ni Naruto kay Konan kung ano na ang gagawin niya kaya sumagot si Konan na aalis na siya sa Akatsuki at ang pangarap ni Yahiko at Nagato ay ipinasa kay Naruto at naniniwala si Nagato sa kanya kaya maniniwala na rin si Konan kay Naruto at ang Hidden Rain ay tutulong na maabot ang kanilang pangarap kasama siya. Habang pabalik na si Naruto sa lahat ay nanghihina na ito at sinalo ito ni Kakashi at nung nakabalik na sila ay lahat ng tao sa Konoha ay nag-aabang kay Naruto. Hindi maintindihan ni Naruto ang nangyayari kaya ininform ni Katsuyo na sinabi niya ang lahat ng detalye na nangyari sa mga tao at pinagkakaguluhan ng mga bata si Naruto at humahanga. Lumapit si Sakura kay Naruto at niyakap ito upang magpasalamat. Niyaya ni Konohamaru sina Iruka na sumama na lumapit kay Naruto ngunit okay lamang si Iruka na naruroon siya at inihayag ni Ebisu na nung una. Lahat sila ay inakala na si Naruto ay isang istorbo at kinatatakutan nila ang kanyang destiny kaya lumayo sila kay Naruto at hindi ito pinapansin. Gayunpaman, hindi siya sumuko at naging totoo sa kanyang ninja way at kahit na mabagal, unti-unti siyang kinikilala ng mga tao at pinagkakatiwalaan na ng mga tao. Nag-aalala na ang mga tao sa kanya, pinaniniwalaan at pinagdadasal at binago niya ang mga puso ng mga tao.